27 anyos pa lang noon si Cheryl nang simulan niyang paghandaan ang pagre-retiro. Ito'y sa pamamagitan ng pagbili ng mga insurance product at ibang investments na inilalaan din niya sa pag-aaral ng 2 anak. Paraan niya ito para palaguin ang naiipon. Hindi kasi ganoon kalaki ang interes sa bangko kumpara sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kasi once na you reach 60, 65, syempre ayaw mo na rin mag-work, concerned ka na rin sa health mo. So, lahat ng pera na naipon mo, yun lang yung gagamitin mo. Sinusunod ni Cheryl ang 20-30-50 rule pagdating sa pera. 20% ng buwan ng kita, automatic na napupunta sa ipon, investment at insurance. 30% sa libangan at pag-aaral. At kalahati ng kita mapupunta sa mga pang-araw-araw na gastusin. If you're able to do this on a regular basis, naging habit na, then kaya siya ituloy-tuloy. Nagtatabi rin siya ng emergency fund na katumbas ng hindi bababa sa 6 na buwang gastusin. Mahalaga rin na umiwas sa luho at bilhin lang ang mga kailangan. Ayon kay Cheryl, 1,000 piso ang pinakamurang investment na maaring dagdagan. Natuto ako na kung ano lang yung kailangan, yun ang bibilhin. So, iwas din sa mga, alam mo yun, sa mga sale. Bibili lang pag kailangan talaga. At the same time, to celebrate life also, you also plan for your travel, ganyan. So, kailangan siyang pag-ipunan. Payo ng dating investment banker na si Rose Fausto, mahalagang isipin na you also grow old o yago. Sa halip na YOLO o you only live once. At simulang palaguin ng pera at paghandaan ng pagtanda ngayon pa lang. Saving is not enough, di ba? If you save up for something and then usually kasi ganito yung mga millennials, oh, I deserve naman. So, when I'm able to save, gastos kagad lahat. So, if you keep on doing that year in, year out, you're not able to make your money grow. Payo ni Fausto, pwedeng magsimula sa automatic na pagtatabi sa bangko ng 20% ng buwan ng sahod. At ituring ito hindi bilang sakripisyo, kung hindi bayad sa sarili. Willard Cheng, ABS-CBN News.